NPA-NDF. Sila lang talaga ay motivated to fight the dictatorship. Doon sila sumakay ang CPP, NPA, NDF. Ngayon, dahil nawala na ito, nabuwag na po, parang naging it died a natural death. Itong flag, Free Legal Assistance Group, although mayroon pang grupo na nagsasabing may flag pa pero wala na talagang active operational group ang flag, nakita ng CPP, NPA, NDF na kailangan nila magkaroon ng mga grupo ng abogado na tatayo during the time na mainit ang issue ng AJK, extrajudicial killings, laban sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo with the personalities like General Jovito Palparan. So kailangan nilang magkaroon ng lawyers movement para mabuo ang kanilang United Front, at kaya nag-project sila muli ng parang ala flag noong 1980s. Ngayon tinawag nilang NUPL. Silang Didoro Doctrine na natatakot magsasalita ang mga nasa government officials para ibunyag sila. Ma'am, narinig ko po itong usap-usapan na nasasaktan itong mga CPP, NPA, NDF, lalo na mga matataas na opisyal nila na nakakulong pa at naantala ang kanilang pagpapalabas sa kanila dahil nabulgar natin yung kanilang maniobra with dating OPA Pro Secretary si Charlie Galvez, no? Wala na ang ninong nila, so mukhang naghahanap ng ibang ninong itong sila Vic Ladlad, si Vicente Ladlad, si Adelberto Silva, at itong si Villarico, no? At ang iba pang mga kasama nilang matataas na mga pinunong teroristang operatiba at pinuno ng CPP, NPA, NDF. Galit na galit sila at naibubunyag natin ang NUPL. Accordingly, ito ang kanilang inaasahan na magbubunsod ng kanilang mga legal defense. What is this about, ma'am, na naririnig natin ngayon sa mga volunteer information natin? Oo, kasi what I heard is that they're very very upset itong mga demonyong ito because binubuko natin sila dito. Binubuko natin na ang NUPL ay prente ng CPP, NPA, NDF. Tapos nilagay ko yun sa Facebook ko, tapos pinag-usapan natin sa programa natin. Tapos sinabi ko na si Attorney Ligutan ay miyembro ng NUPL. Okay, so tapos pinag-usapan natin. Sinalaman ko na galit siya. Tsaka talagang pinuputakti yung yung mga posts ko. But, you know, mas marami yung mulat na ngayon, no? So, Eric, may babasahin kasi ako sa iyo. Ito yung nabasa Sige, ko ma'am. na parang PR parang pakilala ng NUPL, okay? Inilabas ba nila o standard sa website nila? Nasa Facebook ito. May nagbigay sa akin. Latest nila. Oo, as a defense against what we said. Okay? Sige. So, ang Ibig sabi sabihin na ko, monitor nila tayo sa episode natin. oh At pati yeah, ang Facebook post mo. yes, monitor natural, 'di ba? So, the National Union of People's Lawyers or the National Union of Patakas Lawyers is the Philippines, sabi nila ito sila yung nagsabi nito, is the Philippines' largest voluntary association of human rights lawyers dedicated to providing pro bono legal services and defending civil liberties for marginalized and oppressed sectors. Founded in 2007, they are known for litigating landmark public interest cases and assisting victims of state abuses. So, bakit hindi nila tayo ginagawang lawyer? Ba't hindi na, di ba, victims tayo of state abuse? Bakit hindi nila, oy, tulungan niyo naman kami. So, Eric, maybe it's best, no, coming from you, to tell the Filipino people what the real nature of the NUPL is. Okay, and what does this statement mean? Okay? Okay. Ang isa po sa karakteristik ng CPP, NPA, NDF, marunong po sila maglaro sa mga salita. They know how to play with words. Na nagsisinungaling sila, na mamanipulate nila itong mga salita at nagiging maganda pakinggan at magandang basahin kung wala kang historical background at direct information about them. So kung ordinaryong mamamayan at mababasa mo, parang wow, na maganda to defending civil and political rights of the people pro bono.
and defending social justice issues. No, na magandang Ano, Tita pakinggan. Eric, yung state Oho. abuses. Yung state State abuses. abuses. Oo. So Okay. magandang pakinggan. Pero may lason po 'yan. Mhm. Una sa lahat po, diyan nagtatago ang CPP, NPA, NDF sa mga salitang human rights advocacy, human rights defenders, social justice, and civil liberties against state oppression, against state abuses, against tyranny, against an oppressive apparatus of the government. Mga ganyang termino, kabisado po ni Kaeri kasi ginagamit namin yan sa mga manifesto at sa, at sa aming mga propaganda. So, what is the real score about NUPL? NUPL, dahil nga nawala dati sa panahon ni Marcos, may initiative po ang Communist Party, ang kanilang United Front. Pag sinabi pong United Front group, ito yung lumalangoy sa mga professionals, sa church leaders, sa mga lawyers. Noong panahon po ng kasagsagan ng anti-dictatorship struggle sa Pilipinas, nagbuo sila noon ng FLAG, Free Legal Assistance Group. Alam ko po ma'am, alam ng father mo yan, ni Justice Badoy, ang FLAG, naabutan niya pa niyan eh. At hindi ko alam kung nag-FLAG lawyer siya, baka hindi. FLAG is a Free Legal Assistance Group ng mga totoo noon na mga human rights practitioners na mga abogado like Joker Arroyo, sina Lorenzo Tanyada, sila Jokno, sina Pepe Jokno. Nagamit po ito ng CPP bilang cover against doon sa state oppression and repressive acts of Marcos Sr. during the martial law and dictatorship years. So may history talaga. Was FLAG created and initiated by the Communist Party of the Philippines? Partly, yes. Project nila yon, Ma'am Lorraine. Project po nila yan, mga kababayan, yung FLAG. No? Pero marami doon sa FLAG, hindi naman talaga CPP, NPA, NDF. Sila lang talaga ay motivated to fight the dictatorship. Doon sila sumakay ang CPP, NPA, NDF. Ngayon, dahil nawala na ito, nabuwag na po, parang naging it died a natural death. Itong FLAG, Free Legal Assistance Group, although mayroon pang grupo na nagsasabing may FLAG pa pero wala na talagang active operational group ang FLAG, nakita ng CPP, NPA, NDF na kailangan nila magkaroon ng mga grupo ng abogado na tatayo during the time na mainit ang issue ng AJK, extrajudicial killings, laban sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo with the personalities like General Jovito Palparan. So kailangan nilang magkaroon ng lawyers movement para mabuo ang kanilang front, United Front, at kaya nag-project sila muli ng parang ala FLAG noong 1980s. Ngayon tinawag nilang NUPL. So NUPL was initiated, was conducted, orchestrated, organized, and mobilized, and until now, minamanduan at kinokontrol yan ng mga urban operatives or urban cadres ng CPP, NPA, NDF. Yan po ay proyekto ng CPP, NPA, NDF. Hindi po totoo na ito ay kusang umusbong, nagtipon-tipon ng mga abogado, na mga lumalaban noon sa extrajudicial killing issue, at naalala nila pwede tayong magtayo ng grupo. No. It was deliberate, it was categorical, it was pointedly planned na gawin nila ang NUPL para makahakop, makahamig ng maraming mga abogado na interesado doon sa binabanggit kong issue, Ma'am Lorraine. Human rights issue, social justice issue, civil liberties against an oppressive or a corrupt government. Doon sila sumakay, Ma'am Lorraine. Question. Ano masama doon? Ang ganda nga eh. Yes. Di ba? Biro mo, Ang free masama doon, Ma'am Lorraine, yeah. magandang tanong ang binanggit ni Ma'am Lorraine. Maganda ang paimbabaw. Ang masama, hindi yun ang layunin kasi nila. Ang layunin ng CPP, NPA, NDF ay mag-recruit ng mga abogado at mga paralegal and mga legal and law students
para gawin silang tagapagtaguyod ng interes ng CPP, NPA, NDF. Mayroon pong dalawang underground recruitment sa loob ng NUPL. Number one, i-recruit ka sa lumaban. Lupon ng mga manananggol sa bayan, which is an NDF-aligned organization designated or declared as terrorist organization in the Anti-Terrorism Council Resolution of the government in 2021. Ang lumaban po ay nakapaloob at lumalangoy sa loob ng NUPL, patago at palihim. At ito ay sumusuporta sa NPA, sumusuporta sa Communist Party at bukas po sa armadong terorismo para pabagsakin ng gobyerno even if they are lawyers. Yes, they are also part of NUPL but they are also recruited into lumaban, underground mass organization. Yan po ang masama, Ma'am Lorraine, mga kababayan. At pangalawa, mayroon pong party group ng Communist Party inside the leadership core of NUPL. Ibig sabihin po, ang top leadership ng NUPL, mga kadre din po ng Communist Party of the Philippines. Kaya may lumaban, kaya may party group ng Communist Party sapagkat ang layunin ng NUPL ay para pagtakpan ang CPP, NPA, NDF agenda within the ranks of the lawyers and legal community. Kaya kung hindi ito ma-explain, ay pwede pong marami sila ang marirecruit at marami silang manalanguyan ng mga abogado at pati na mga law students, Ma'am Lorraine. So, mga lawyers, mga paralegals yan ang target ng NUPL para maging miyembro ng CPP. Right? But I cannot imagine. Miyembro or kaalyado? Kaalyado. Knowingly? Knowingly? Knowingly and unwittingly. Oh, okay. So, kasi nga hindi ko ma-imagine that a lawyer, no, na you have a bright future, bakit ka sasama dito sa mga CPP na ito, mga stupid yung mga na yan, na mga walang masisira lang buhay mo, 'di ba? Kasi I have also lawyers in our families and none of them Correct. will join that. So, but anyway, my question, Eric, no. So, hindi lahat ng NUPL ay CPP. Correct. At hindi lahat lumaban. At hindi lahat ay lumaban. Kasi pagka ikaw ay nasa membro ka na ng lumaban, CPP ka na. You will be recruited to the CPP. Pero what does it mean? What is the significance pag sumali ka na ng underground, ng lumaban? Tanggap mo na ang armadong pakikibaka, ang armadong karahasan ng NPA, and you are now supporting the CPP, NPA, NDF to overthrow the government. Yun Okay. po ang So, kaibahan. okay, so if you're NUPL, it's possible na hindi mo pa alam na CPP yan. 'Di ba? Correct. Yung sinalihan mo. But if you are with lumaban, definitely alam mo na. And the first step to recruitment to underground is to be part of the front organization. And then when you are recruited into the underground, na nandyan din po kasama mo sila, mga abogado din sila, you will be recruited next to the Communist Party. Eric, you Mas know, malalim na. I have a group of doctor friends, no? We're talking about the suspension of my license. We're talking about Nati Castro, De Castro, Carol Aurelio, 'di ba? At saka yung paano binababoy ng CPP, NPA, NDF ang medical namin. profession. Yeah, so they're doing the same. Similar. The Same with the same. legal profession. Yes. How, Eric? Sa inyo, ma'am, ang front organization na equivalent ng NUPL sa mga medical doctors, health professionals, ay ang AHW, Alliance of Health Workers. That is a front organization. Yeah. At kung babasahin mo naman at papakinggan mo ang kanilang propaganda, we are a volunteer of health professionals, of medical doctors, of nurses who love to serve the community of the oppressed and marginalized sectors na pinagkaitan ng serbisyo ng gobyerno. Ganyan din po ang maririnig nyo sa AHW. May isa pa yan, Ma'am Lorraine. Maliban sa AHW, may head pa. Yeah. Health Alliance for Democracy. So Question, head HW pa yung front organization. Sa NUPL, ma'am, dalawa din po yan ang alam ko. National Union of Patakas Lawyers. Medyo yan ay malawak na network, loose alliance and organization, and loose recruitment. Mayroon pa siyang focused recruitment na ang nagtayo talaga, Communist Party din. Parang law center nila. Ang pangalan niya, PILC. Public Interest Law Center. Yan, nauna yung PILC. Tapos nag-NUPL.
nauna yata ang HW bago nagkaroon ng head or nauna ang head. So similarly sa tanong mo, Ma'am Lorraine, Yeah. same approach, same purpose. I have a question, Eric. So they say they claim that they assist victims of state abuses, 'di ba? Mhm. Then they should be very happy now because Marcos is a perpetrator of so much state abuses. The state is very abusive now. And yet we don't see them. Where are they? Why are they not participating in? Kasi as a cover, 'di ba? As a cover, meron pa rin silang pwedeng get to accept some cases, to assist, as they say, yung cases of state abuses. Then why are they not, for instance, assisting Mike Defensor na nag-imbento lang Mhm. ang gobyerno natin, no, na plunder card? But why are they not assisting Senator Marcoleta, Mhm. etc.? Why? Because number one, ang state abuses lang nila na gustong pasukan at gustong pakialaman ay kapag involved ang Armed Forces of the Philippines. Ah, Involved ang Philippine National Police. Kasi gusto nilang wasakin ng NUPL ang AFP at PNP. At yun ang simbolo ng state abuses see. at state terrorism sa kanila. That's I number see. one. So number two, tingin nila kay Mike Defensor, kay Senator Jingo Estrada, kay Senator Marcoleta, sa atin, tayo ay mga enablers ng state abusers. Ganon ang Why? definisyon nila. Bakit? Kasi ipinopromote natin ang Duterte political agenda, which is good Ah, for the country. So para sa tingin nila, ang state abuser ay si Duterte. At kailangan, bago natin singilin si Marcos, sa punto de vista nila, bago nila singilin si Marcos, si Duterte muna. So that Marcos will be maximized to believe na kaibigan natin siya for a while into limited issues habang hinahabol natin si Duterte. Magandang pag-usapan yan, ma'am, sapagkat kahit wala na sa state power directly ang mga Duterte, hinahabol pa rin nila si President Duterte. Hinahabol pa rin nila ang mga why? Duterte sapagkat they have a score to settle. Dinurog sila tudo-tudo ang CPP, NPA, NDF, pati mga galamay nila at pati mga front organizations nila at urban components nila during the time of Also, President Eric, no? Duterte. I also think ayaw nila yung Dutertismo, the Dutertes, Mm. because it's good governance, 'di ba? Talagang Correct. nagsilbi. And the CPP, NPA, NDF, yan ang pinakatakot sila, yung Correct. nagsisilbi ng maayos na gobyerno, I 'di agree. ba? And in the So, while, sa tanong mo kung yeah, bakit selective ang kanilang yeah, definition ng yeah. services for state abuses, sapagkat ang tinatarget talaga nila, una sa lahat ng binanggit ko yung fascist instruments na tinatawag nila ng Yeah. CPP, NPA, NDF, the AFP, the PNP, and the security sector. Yun ang gusto nilang durugin. At kung makikita mo, Ma'am Lorraine, they are created, ang NUPL, para magsilbi sa NPA. Kaya nga ang kanilang kliyente puro mga related sa NPA or sa Communist Party. At sila ang nagpapiyansa, sila ang nag-aabogado, at sila din ang nagpapatakas. 22 top leaders of the CPP, NPA, NDF granted with temporary release upon waiver na pinirmahan ng NUPL na ibabalik nila kapag nag-collapse ang peace negotiations. Sa CPP, NPA, NDF, hindi nila ibinalik, pinatakas nila. And they did not honor itong NUPL ng kanilang commitment sa court. So sa dinami-daming mga abogado at sa dinami-daming mga asosasyon ng mga abogado, bakit NUPL ang tumaya para sa top communist terrorist leaders ng CPP, NPA, NDF para palabasin at patakasin sila? Hindi ba yan katakataka? Sinabi ba nila yan? Kami ay mga abogado din na nagpapatakas ng NPA. Tagapiyansa din kami ng mga NPA at mga Communist Party at mga terorista na kalaban ng gobyerno. They did not say that in Yeah. their own propaganda, Ma'am Lorraine. Pero, mga kababayan, recorded pa ito, hindi kami gumagawa ng kwento ni Ma'am Lorraine. 22 top leaders of the CPP, NPA, NDF, National, Regional, Central Committee level, pinatakas nila at hindi na bumalik. Ang iba na matay na, halimbawa, si Wilma Chamson at si Benito Chamson, Sawa. si Yeah. Concha Araneta, and then sila Alan Hasmenes. Marami yan, Ma'am Lorraine, na mga Pero Eric, nahuli. Oh, go ahead, ma'am. You're only giving one example.
from among a multitude of examples na nagpatakas ng NPA ang NUPL. So much Correct. so that what I learned from you, cadres, is that, former cadres, is that the NUPL acts like a law firm of the NPAs. Correct. And para sa mga top leaders nila, ang nakapokus na mag-aabogado sa kanila yung PILC, Public Interest Law Center. Sa mga top leaders yan. Para sa mga cases nila na pangmasa, kunwari, NUPL. And ang bias nila ay confirm yung binanggit ni Ma'am Lorraine, mga kababayan, ay ang mga area na nandun kumikilos ang NPA, ang Communist Party. At ang mga kaso na ito na sinasabi nila na state abuses ay mga kaso na maalala mo, Ma'am Lorraine, sila din po ang nag-abogado kay Alex Pacalda. Yeah, yes. NUPL din po yon. Ikwento mo yun At- briefly, Eric, kung sino si Alex Oo, Pacalda. si Alex Nakakaiyak Pacalda yun. was recruited sa isang universidad sa Quezon Province. Yeah, At naging editor ito sa campus publication nila, yeah. na-recruit sa College Talented. Editors Guild of the Philippines, and then naging Kabataang Makabayan, naging Communist Party, naging NPA. Nahuli po siya sa isang operation ng military. At ang sumalo sa kanila, dalawang grupo. Karapatan, na siyang nagpapakilala na human rights group ng CPP, NPA, NDF, at yung NUPL. At nang mangyari po na nagko-cooperate na ang pamilya ni Alex Pacalda para isiwalat ang totoong nangyari at mga nag-recruit sa kanya, binaliktad ng NUPL at Karapatan ang kanyang testimonya at inilaban sa korte. Ayun, nagkaroon ng trial, convicted, reclusion perpetua. Life, 24 years old lang yata itong si Pacalda, Ma'am Lorraine. Sabi, no? Sila din Tapos po hindi lang ang yun, nagbaliktad, Ma'am Lorraine, naalala Yeah, mo? yeah, yeah. Yung dalawang nahuli sa checkpoint na taga Bulacan at taga Bataan Yeah, na kabataan Yes. na bumaliktad din. Yeah. Dahil sila din po, NUPL din po ang involved doon, mga kababayan. At pinalabas nila na tinorture daw at tinakot ng mga military at police ang dalawa na yon. Yan po ang definition nilang state abuses. Plus si Alex Pacalda, no, they abandoned her nung nakita, kasi may lumabas na ng mga videos ni Alex na NPA siya, no? And so masyado nang mahirap defensahan siya. Iniwanan siya. Sino yung sila Correct. Maria Sol Taule? Iniwanan siya. She was abandoned. 24 years old, reclusion perpetua. I agree. At meron pa silang isang kaso na inabandona din nila. I think itong sa Leyte. Naalala mo? Talo din ito. Nagpapakilala naman ito na campus journalist. Si Josh, yung ba yun? Ang babae na finance officer ng regional committee sa Leyte. Yes, Eric, oo. Na sinasabi nila na ito daw ay community journalist. Yeah. Yun. Yes. NUPL din po ito. Journalist. Pero mga NPA ito sa Leyte at Samar. Yeah. Mga kababayan, so hindi ba nakakapagtaka sa dinami-dami ng mga abogado, libo-libo sa Pilipinas, NUPL talaga ang nagiging Consistent. abogado ng mga NPA. Consistent. Saka Eric, bakit wala yung Rotary Club, wala yung Lions, 'di ba? Lagi Diba? na lang NUPL, 'di ba? Or Integrated Social- Bar of the Philippines ang nag-abogado. diba? Civic society naman yung mga organizations na yan, 'di ba? Yes. So bakit ganon? So Eric, just to move it a little bit forward, no? Si Attorney Ligutan, if he is, what are the implications though that he's the head counsel? Is he the head counsel of the prosecutor? Basta one of the lead counsels, 'di ba? So what does it mean? Mukhang And ano yung mabigat ang galaw? role niya doon, Ma'am. what Ma'am is the Lorraine, ano yung dynamics ng NUPL with regards to the government? Kasi biro mo kampi na sila ng gobyerno, 'di ba? So ano yung dynamics, ano yung goal, ano yung laro sa harap ng mga tao? Ano yung panlilinlang na ginagawa? Number 3, tatlo po yan. Number 1, the NUPL would like to project na sila ay abogado para sa masa at sila ay naghahabol ng mga tiwali at abusadong opisyal ng gobyerno. That is the propaganda of the Communist Party of the Philippines. Pero tingnan naman ninyo, tikom ang bibig nila kay Marcos at kay Romualdez. Tikom ang bibig nila sa flood control scam. Bakit, Tikom ang Eric? bibig nila kasi Bakit? kaalyado nila. Indirectly kaalyado nila, protector at financier nila si Marcos ng CPP, NPA, NDF. At hanggang ngayon, ginagamit pa nila ang kabulastugan at kawalangian ni Marcos. At kahinaan ni Marcos na sila ay i-accommodate through sa mga inner circles ni Marcos Jr.
Pangalawa, maliban sa propaganda, ito po ay napakagandang recruitment process kasi makikita ng mga legal students, mga lawyers at ng mga batang abogado at mga law students ay ang gandling. Ang ganda pala ng NUPL na to. At binibira nila si Sara Duterte, binibira nila ang mga tiwaling opisyal, di cool, dito ako. So recruitment po ang pangalawang May question, purpose ng Eric. Pwede NUPL. ba Go ahead, pasingit lang? ma'am. Pasingit lang. Mm. Kasi nangingilabot ako. May mga kaso kasi kami ni Eric na against na ang na-final sa amin ng mga CPP na si Carol Aurelio at si Teddy Casino. Syempre dinideny nila doon sa kaso na yan na CPP sila. Tapos ngayon Eric, yung tanong ko kasi pag pumapasok sila doon sa korte, kasama nila mga batang lawyers. Nangingilabot ako. Yes. Nangingilabot ako. So, but my question to you is, so now the lawyers are watching all of this. Mhm. Talong-talo sila eh. Bukong-buko sila, 'di ba? Na CPP sila. So, nagba-backfire. Am I correct?